Yo, it's good? It's your boy Kurt, and today we have another reaction. So, today we're gonna react to Brigada and their up close and personal interview with SB19. And this is a request reaction. So, basically, we're gonna react to two videos of Brigada. So, first one is Brigada up close and personal with SB19. And then the other video is Brigada SB19 sinagot ang hate comments ng kanilang bashers. Ooh, okay. Mukhang mag-iita naman ang ating ulo dito, no? But, yeah, this is a request reaction. Without no further ado, let's get it. Pinoy Pride na naman ang namamayagpag matapos mapabilang sa nominees ng Top Social Artist ng Totoo kaya ang nakikinig talaga, pinapainggan talaga niya yun, para doon sa intro na yun. O parang inad lang, na parang props lang. 2021 Billboard Music Awards ang Pinoy boy group na SB19. Kahanay lang Let's naman go. niya ang mga higante sa industriya tulad ng Blackpink, BTS, pati Ariana Grande. Let's go. Kilalanin ang boy group na ito na ayaw magpaawat sa pagwagayway ng kanilang Watawat. Let's sa go. ulat ni Nelson Canlas. Nice, man. Nice. Sejun! Oh my God, man. Asa na kaya yung mga nagka-print ng Sejun, no? Sa pangalan ni Pablo na Sejun before, tapos bila siya nag-switch to Pablo. Watawat sa ulat ni Nelson Canlas. Sejun. Sila na yata ang pinakatinitiliang boy group ngayon sa bansa. Dahil na rin sa kanilang hataw na dance moves. Oh. By the way, that's a in the zone dance practice, no? Yung what? At suwabe If you don't know what I mean, man, we did a tier list of their dance practice, and what dance practice is one of our S tier or in the zone tier, man. suwabing mga boses. Now. Di mapigil. Mga 18, let's get in the We go zone. up. Break with SB19. I love GMA, no? They actually did their their homework, the research ng ginagawa nila yung script nila, like katulad ni kanina sabi niya is Ugayo yung Matawat, which is of course lyrics sa what, also here na sinabi nga niya, let's get in the zone, which is their album nila. Nice. Kaya ihanda nyo na ang sarili nyo dahil makikilala natin sila up close and personal. 18 to. Matapos makapasa sa mga auditions, Absolute sumailalim banger sila sa dance intense practice, by the training way. dito sa Pilipinas. Yung gaano ba kahirap ito? Kasi doon sa mga videos na napanood namin, parang may iba pa kayong members na kasama doon, ano? Yung sa training naman po namin, actually meron po kaming parang teacher na nag-guide and then tumitingin sa amin from time to time. Tinuruan niya kami ng basic stretching na alam niya. Kasi yung teacher namin is, siya dati, musical actress sa Korea. Si Hong Ganda, di ba? Hong Ganda ba? Oh, shit. Tama ba pagkakalala ko? Miss Hong Ganda? Anyway, Party po arrangement. just correct me in the comment section. Perform po kami somewhere, we have to do the choreography. Siyempre lahat kami may mga sacrifices at lahat din kami talaga nalulungkot ng mga panahon na parang
walang liwanag masyado na nakikita. Kami na lang talaga yung kinakapitan namin yung isa't isa. Noong mga time na yun, minomotivate namin yung isa't isa. Kaya natin to. Marami kayong what ifs. Totoo, no? What ifs? Ilang beses ko sinabi yun, Ano, men. diba? Makilala Ang hirap talaga nung part na yon nung during ng training nila, na parang hindi nila sure kung may pupuntahan ba to? Ano ba to? Nagasayang mo tayo ng oras dito? Di ba? Kasi parang, ang dating kasi during training nila, parang ano eh, no? Parang, wala talagang kasiguraduhan. Parang nag-training kayo kung sakasakali, no? na mag-debut kayo. Pero wala talagang assurance na, okay, nag-training kayo kasi mag-debut kayo. Di ba? So, you know the goal. Pero sa kanila kasi, nag-training kayo kung sakaling magde-debut kayo, no? Kahit gaano kayo kagaling sa training, no? Hindi pa rin kayo sure kung magde-debut kayo or magiging artist kayo. So, hindi mo rin talaga masisisi yung maybe yung mga ibang kasabayan nila na hindi tumuloy, no? Kasi, I mean, a lot of people is ma-discourage talaga sa ganung lagay, no? Nagkataon lang talaga na itong limang to, yung drive nila is, talaga, yun talaga, no? Gusto talaga nilang makita kung saan maaabot to, saan pupunta tong hard work nila sa pagte-training, 'di ba? I feel like, in a different universe, kung sakasakaling hindi man sila nag-debut, sakaling hindi naging SB19, no? Walang SB19, no? In a different universe, I feel like hindi naman sila manghihinayang sa training. It's still an experience, I guess. Nakakahinayang, no? Kung hindi matutuloy, but after like a few years, ma-realize nila na, it's still an experience, no? At least, pinush ko pa rin yung, kasi yung lagi siya sabi nila, di ba? Lagi nilang message sa mga kanta nila, men, na, i-push mo yung, yung goal mo, no? Kung hindi man niya maabot hindi mo man maabot yung pinaka-end goal mo, dun sa career na yon or pagiging artist, at least hindi ka manghihinayang kasi tinry mo, di ba? Kesa dun sa, hindi mo tinry, pinangarap mo lang pero hindi mo tinry. So, lagi kang may multo. 'Di ba na parang, paano kaya kung naging successful ka sa ganun? 'Di ba? Sayang. Kasi hindi mo ginrab yung opportunity, hindi mo tinuloy. Diba? So, wala silang regrets, kumbaga. tayo, Regrets. magpuntong isang natin. Nag-stop kasi ako naman ang study ko, tapos dapat sa next year mag-study na ako. Tapos, ayun nga, si Josh, message na ako, sabi niya, Si Josh ang talaga no? Sumali sa, may na-recommend. Si Josh tsaka May si recommend niya sa- Stel, I guess, yung pinaka naging glue nila, no? During the start. Ngayon po, nandito kami sa Grand Demon. From humble beginnings, isa na sila sa pinakamatingkad na bituin ngayon sa music scene sa Pilipinas at And also, I'm sorry, I'm yapping too much. I feel like Josh as well is like connected to all of them, from the start, parang meron siyang interaction sa lahat from the very start talaga. Kung iisipin mo, kung papanoorin mo yung, like, for example, yung mga SB19 story ni Casual Chalk, mapapansin mo na hindi man sila magkakakilala lahat ng umpisa, like, personally, but Josh specifically somehow connected to all other members in different ways, no? Before SB19. So, alam mo yun, man? simula na ring Iba makilala talaga sa ang buong tadhana mundo. no? Dating call center agent at data analyst ang composer nilang Hindi ko alam yun, ha? Call center pala si, Pablo. Akala ko data analyst lang. si Pablo. Tulad ni I guess data analyst yung pinakahuli niyang trabaho bago niya, kasi di ba yun yung pinaka-last na trabaho. Sabi nga niya sa vlog niya na parang gusto niyang suntokin yung screen kasi hindi naman yun yung gusto niya. I feel like yun yung pinakahuli niyang trabaho bago niya talaga pinush yung sarili niya na, shit, ayoko nento. Ayoko nento, man. Gusto ko maging artist. Pablo, dati ring call center agent at computer Yan, alam ko. technician si Josh. Alam ko si Josh naging call center siya. Si Stel naman, working student noong siya ay nag-aaral ng hotel Yep. and restaurant management. Ngayon, siya na ang Nagka-side pa, no? choreographer ng SB19. Let's go! Architecture sa Technological Institute of the Philippines at tubong Sambuanga I don't know why, but architecture is, parang it makes sense to Ken. No, I feel like kung hindi naging SB19, hindi naging artist si Ken in general, man. Yung architecture talaga yung pinakabagay. I don't know. I mean, maybe kasi nag-drawing siya na na yung utak natin. Pero I don't know why it makes sense for Ken to be an architecture. Kasi parang, ang dami niyang
yung creativity ni Ken is all over the place. 'Di ba? Hindi lang sa music, meron sa fashion, meron sa dancing, again, merong music production, merong composing or writing songs, no? All over the place no? I don't know, it makes sense kasi parang pag architecture ka parang kailangan mo ng mas malawak na I don't know. I don't know. I don't actually know what I'm saying right now kung tama ba to, but it just makes sense for Ken to be taking architecture. I don't know why. Si Ken. At ang bunso ng grupo na Yes, si sir. Justin naman nakapagtapos ng multimedia arts. It also makes sense. It also makes sense, man. Sa totoo lang, lahat silang lahat sila is nasa, parang before SB19, nandun sila sa, I guess Pablo is yung hindi. But aside from Pablo, parang lahat sila is andun sa path na possible na pwede lang tahakin kung hindi sila naging artist. You know what I mean? Right? For example, ibang tao sila, tapos, I mean, hindi ibang tao, parang iba yung mindset nila, hindi nila gusto maging artist. Parang it makes sense for them to tahakin yung path na yun. Kay Pablo lang yung naiiba, no? Kasi parang si Pablo parang umpisa pa lang na nasabi niya na ayaw talaga niya nung ginagawa niya, no? Ginagawa niya yun to earn money, to help yung pamilya niya, but not exactly because gusto niya. Ano bang meron sa ngiti mo? Nakapaglabas ng isang album at 5 single ang SB19 simula nang nilaunch sila noong 2018. God damn, man, all of this song is a banger. Get in the Zone is fucking goated, no? If you think about it, Get in the Zone is goated. I mean, what is from, pagtatag, pagsibol, I mean, but Go Up, Alab, and Tilaluha, no? Goated, man. Laman na rin sila ng concert stage dito sa Pilipinas at sa ibang bansa. Let's go. At ngayon, gumawa sila ng kasaysayan bilang kauna-unahang Pilipinong nakapasok sa Billboard Music Awards. Itong aking pinapangako. Nominado ang SB19 sa kategoryang Top Social Artist. Marami nakatingin sa amin It's not even their final form during this time. Kung tutuusin, during this time, ano pa sila no? Yung creativity nila hindi pa sumasabog. Ngayon kasi parang feel mo yung creativity nila sa lahat ng bagay. No? Sa lahat ng konsepto, ng tema, ng lyrics, ng damit, ng patutunguhan. Lahat sila is, tag dito, hands-on. And may kita mo talaga yung creativity nila. During this time, no, hindi pa nga sumasabog yung creativity nila actually. No? Parang nasa level 1 pa lang sila ng kanilang kapangyarihan, para yung level 1 pa lang sila ng puwersa nila na pinapakita. Pero na-nominate pa rin sila sa Billboard. And napakalaking napakalaking honor no, na again, hindi ka man nag top 1 but or nanalo, but you got nominated kahit na bago pa lang kayo. Kasi sa totoo lang, bago-bago pa sila kung iisipin mo, bago-bago pa sila during this time, man. Parang ino-observe, sino ba sila, bakit sila na-nominate yan dun sa Billboard Music Awards niya. So ito na yung parang moment din namin para patunayan din kung ano talaga, kung ano yung meron kami, sino kami, at syempre kung ano yung talento ng meron yung mga Pilipino. Sobrang Let's laking go. bagay kasi it could open opportunities for not just us, but different artists ng Philippines. So, manalo man o matalo, we will give it a fight. Siyempre, masasabi natin ngayon na sobrang sikat ninyo, no? Pero, how do you handle yung fame, no? Yung pagiging sikat ninyo? Thankful po, syempre. Okay. Alright. Now it makes sense. Sabi ko sana, bakit si Nelson Canlas parang nakatitig naman sa atin masyado? Parang he's looking at our soul, man. I guess video ko lang to, no? Hindi talaga sila nag-uusap face to face. Right?
Siyempre yun po yung una, parang sobrang thankful kami na yung mga pangarap namin is na-appreciate ng ibang tao and nakaka-inspire din kami ng iba. Pero at the same time po, ako personally, parang medyo nahihiya ako na parang nakikilala ka or ang pinapakinggan ng mga tao yung kanta mo. Grabe, no? Di mo na narinig yung kanta eh. Hindi ko na nga marinig yung sarili ko ngayon. Feeling ko malayo pa po kasi kami sa goal namin eh. Kami Oh, po, man. kami sa sarili namin na kung ano yung tingin nila sa amin na mataas, hindi talaga ganun yung nararamdaman namin kasi mula nung nagsimula kami hanggang ngayon, parang wala naman masyadong nagbago sa buhay namin. Pero sa kabila ng mga tilian ng mga 18s, pamilya pa rin daw ang maituturing nilang kanilang number 1 fan. Siguro po greatest supporter ko yung parents ko po talaga. Lalo na po yung mama ko po talaga special mention. Training pa lang po kami. And my mom has always been there for me. Parang pinabakunan ako. Hindi ako sinusumbatan na tagal mo na dyan. Tumigil ka na dyan. Yung parents ko po kasi sila naman po talaga ever since yung naging malaking bagay sa buhay ko. Kung ano ako ngayon dahil sa kanila yon. Family ko rin po kasi nagsisimula Pamilya po talaga, ako, masyado no? pa akong inosente sa mundo, marami pa akong hindi na-experience and they guide me, they help me to parang ma-overcome ko yung mga problems na dadating sa akin. Sa akin po siguro yung lola ko. Kasi sa lahat Pamilya talaga, no? Simula pa ako siya. No, pamilya talaga eh. Malaki din talaga ang role ng pamilya para maabot ng isang tao yung pangarap nila, no? Pag nag-uumpisa pa lang sila. Like, for example, ano pa lang sila, no? Teenager or young adult na may pinupurso silang karir. Malaki din talaga yung impact ng suporta ng pamilya, no? Kasi imagine kung maraming pamilya dito sa Pilipinas na parang titingnan nila ang anak as like a way para umahon sa kahirapan. Alam mo yun, isa yun sa mga pinakaayokong paniniwala ng mga Pilipino or practice na, ikaw magtatawid sa akin sa kahirapan, anak. Like, minsan bat baby pa lang no? Hindi halagyan mo na ng responsibilidad yung anak mo na, hey, alam ko baby ka pa, hindi ka pa nakakatayo, hindi ka pa nakakasalita, but ikaw ang papayaman sa akin, ha? Tandaan mo yan ang trabaho mo, no? So parang maraming pamilya na for example, ganito, no? Katulad ng sitwasyon nila na umpisa parang walang nangyayari. So maraming pamilya na maaatat na wala namang kwenta yung ginagawa. Magtrabaho ka na lang para makatulong ka sa bahay. Di ba? Yung mga ganon. Maraming ganon. And at the same time, hindi mo naman masisi din, no? Ito nakakasar doon, hindi mo sila masisi dahil ang hirap dito sa Pilipinas, no? Ang hirap dito sa Pilipinas. So, Yung nag-push talaga sa akin. Kukwento si Ken tungkol sa kanyang lola. Hindi na nito napigilang maging emosyonal. Unfortunately, hindi na kami nakita. Kasi she died. She passed away. And it broke my heart kasi until high school, di ba, katabi ko sila. Katabi, nasa gitna ako ng lolo ko tsaka ng lola ko. W Lola, men, no? Grabe yung W Lola. Kasi nung time Isa sa tumulong kay Ken para makaalis eh. Sa kanya ako iniwan. Alam mo yon na yun yung huling beses na nagkita siya ng lola niya pero binigyan siya ng lola niya ng isa pang push, no? No, isa pang tulak sa likod para ipagpatuloy yung pangarap niya, which is ito yung inabot ngayon, no? W Lola, man. No, kahit na hindi man sila nagsama na ng matagal during the time na naging successful si Ken, no? Pero I mean, isa si Lola sa dahilan kung bakit andito si Ken ngayon, no? Actually, di pa ako nakapag-move on. Sinabi ko sa kanya na, bakit ngayon? Gusto kong gawin yung mga bagay na hindi ko Yun lang. sa'yo dati. Ayun lang. Yan yung masakit sa part ni Ken doon. Talita. Pero, parang ayun, feel ko late na. Pare-parehas lang tayo may pagkakaiba, di ba? Ika nila.
Still the best verse, man. Wait lang. Still the best verse. tayo may pagkakaiba, di ba? Ika nila, ibang mundo nakikita nila. Kung meron kayong 18, syempre, Oh shit, ito na tayo. Ito na tayo. Hindi magaling, gaya pangit. hindi rin mawawala ang mga bashers. How do you react dun sa mga bashers Nelson Canlas, why are you looking at my soul, man? Why are you looking at my soul, guy? na to? Wala naman tayo magagawa kung iba-iba tayo talaga ng opinion. Siguro hindi na, tulad nga po nung sa ginagawa namin, hindi naman lahat ng tao mapiplease talaga namin. At dahil na pag-uusapan na rin lang naman ng mga bashers, itong part ng segment natin na ito, meron akong ipapabasa sa inyong mga comments ng mga netizens. Kakasakaya ang SB19 sa aming challenge. Kung talagang Okay. proud Pinoy sila, bahag ang isuot nila. Ayun! Kung sisikat talaga sila, kahit bahag lang ang suot, sisikat sila. Yun talaga, walang silang ginaya. Yun ang tinatawag na pure Filipino talent. Okay. So first of all, ito na naman ang iyong tagapagtanggol. You already know, hindi ko mapipigilan ang sarili ko, no? I mean, wala kayong magagawa, man. This is my channel, so the only thing that you guys have to do is makinig sa akin mag-yap. So again, no? Doon sa comment na yan, ito, doesn't even make sense, man. Just read it. It doesn't even make sense. Kung talagang proud Pinoy sila, bahag ang isuot nila. Kung sisikat talaga sila, kahit bahag lang ang suot, sisikat sila. Yun talaga, wala silang ginaya. Yun ang tinatawag na pure Filipino talent. I assume galing to doon sa conversation na ginagaya nila yung mga Korean. Right? Kasi hindi naman to i-comment kung hindi yun yung conversation or your topic. Right? So, galing yun sa ginagaya nila yung K-pop. Ba? So, sinasabi na magbahag sila para wala talaga silang ginagaya or dating. Yung mga Koreano, hindi, yung mga suot nila, yung K-pop artist, yung mga suot nila sa music videos nila, hindi naman nila native na damit yun eh. 'Di ba? Bakit yun yung suot nila? So, ibig sabihin yung mga Koreano or yung mga K-pop artist, man, ginaya lang din nila yun. 'Di ba? And ginaya lang din yun ng ginaya. In other words, yung gaya-gaya, yung ginaya na word, sa pagdating sa genre ng music or type of music is hindi nag-e-exist. Kasi it's a genre of music. 'Di ba? So, ano ba? Sasabihin mo ba na si Sarah Geronimo, ginaya niya si Regine Velasquez? Ganun ba? Hindi mo ba siya, bakit hindi mo siya masabi? Kasi pareha silang Pinay? Pareha silang Filipina? So, nagiging applicable lang ba yon pag galing sa ibang bansa? Or, sige, let's go with that, man. Ginaya lang ba ni Regine Velasquez si Celine Dion? Kasi same sila ng type of music, right? I guess, pag nagko-concert si Celine Dion, naka-gown din siya. Same lang din naman kay, Regine Velasquez. Right? So, if you think about it, this shit doesn't make sense at all, man. This shit doesn't make sense at all. So, yung paborito ng mga Pilipino na si The King, man, Fernando Poe Jr. No. An action star, man. Oh, what a legend. No. So, si Fernando po ba, ginaya lang din yung mga action stars sa ibang bansa? Kasi masikat sila eh. Di ba? If you think about it, masikat yung mga Hollywood actors sa mga Filipino actor. Hindi ko na dapat kailangan i-explain yon, no? So kasi yun yung dito eh, no? Iniisip ng mga Pilipino na ginaya ng SB19 yung mga K-pop kasi masikat yung K-pop eh. So, it doesn't even make sense. And I don't want to apologize to Yap about this because this is a fucking useless comment at all, man. Useless. Ito yung mas nakakaurat eh. Yung mga, may mga may mga bash na parang, you can actually, that creative, yung gawin nyo namang creative yung pambabash nyo, no? Para kahit pa paano, meron kayo nakuhang compliment kasi creative yung pambabash nyo. Di ba? This one, ito yung mas nakakaurat eh kasi it doesn't even make sense at all, man. It just,
You just, yun yung sinasabi mo. Wala kang sinasabi, man. Silang ginaya. Yun ang tinatawag na pure Filipino talent. Gusto mo ba talaga? Sure ka na ba dito? Kasi pag nagpahag kami, ma-full ka. Pwede po, huge na sa susunod na content namin. Abangan niyo po yan. Ha! Feeling K-pop tong mga to. Di bagay sa inyo, mga wala kayong Man, ang dami talagang mga no. Wala, feeling K-pop, wala kayong originality. Ang daming tawag dito. Mabababaw sa Pilipinas, no? Ang daming mabababaw sa Pilipinas. originality. Ha. Yun po yung sabi niya. Oh my God. Yung masasabi lang po namin dyan sa ganyan, yun nga, spaghetti, Pinoy style. Nag-i-evolve naman po talaga ang fashion, nag-i-evolve ang music. SB19! Oh, siyempre, ito, mura ba to? Mura nga. Gagi. What? OMG, this is so big for the Philippines. I'm sorry. Is this a compliment or is this a bashing? I feel like this is a compliment. What OMG? This is so big for the Philippines. Iba! This is a compliment, man. Oh, shit. Okay, napamura siya, kasi, okay, yeah, I mean, valid, no? Pwede ka magmura kung gusto mo magmura ka lang, no? Magmura ka lang. At least, hindi siya bashing, no? Napaka-bias, eh. Delivery, akala ko galit. Hindi mo na siya hit-comment. Hindi pa naman siya. Siguro nagulat siya. We live for those kind of people. Yes. Yeah. Kaya kami na ginaganahan sa pag-perform na motivate dahil sa mga taong sumusuporta sa us. Maraming salamat sa inyong negative comment. It makes us positive. Yo. Hindi raw halos matumbasan ng SB19 ang pagmamahal na ibinibigay sa kanila ng kanilang mga 18 o ang official na tawag sa kanilang fans. Kaya paminsan-minsan daw ay nagsasagawa sila ng mga benefit concerts para sa kanilang fans. Let's go. Ang plano po talaga namin is mag-concert kami sa buong Pilipinas, sa 10 cities sa Pilipinas. Unfortunately, yan nga po pumasok yung pandemya, hindi po namin siya natapos. Gusto po namin magbalik talaga sa mga fans namin sa totoong suporta na binigay nila sa amin simula pa nung nagsisimula kami. And yung makapagbalik, yung makapagbigay. Alam mo, I don't know kung nasabi ko na to noon, pero yung pandemic, actually, nag-benefit sila doon, no? Yung pandemic, hindi siya, yung tagal ng pandemic is tama lang for SB19 to gain popularity online. I don't know kung same pa rin ba yung mangyayari or yung bilis ng popularity nila if hindi nagka-pandemic, but I feel like it actually benefit them. At least, no, kahit pa paano masabi mo na may magandang nangyari sa pangit na sitwasyon na yun, no? Scholarships, yung pagbibigay ng charity works to them. Sobrang taba po talaga ng puso namin. Isa sa mga diehard 18 ay ang 37-year-old at single mom na si Ivy. No. Kwento niya, aksidente lang daw ang pagkakadiscover niya sa SB19. Aksidente? Well, I was driving to work tapos nagbukas ako ng radio. Doon ko narinig yung go up. Sabi ko, maganda to ah. Simula noon, sumali na daw siya sa mga grupo ng 18 sa Twitter. Okay. This is the first time na maging part ako ng isang fandom. At my age, I mean, hello, di ba? Ito. Aking pinapangako, hindi susuko. Tulad ng ibang 18, paborito rin ni Ivy ang kantang Go Up ng SB19. Yeah, we gonna go up. Na tungkol sa pag-abot ng pangarap at hindi pagsuko sa mga pagsubok. Ito naman tayo. Sobrang nakaka-relate daw si Ivy sa kantang ito. Dahil si Ivy, Anong nangyari? may stage 3B, colon cancer. Guys, Oh, shit. ito na, this is it. This is my 4th chemo. Kaya sa tuwing may chemo session, Aww. manonood ng SB19 videos ang kanyang pampagood vibes. Nice. Go up,
ano ka ni, down ka ni, ano pang mawawala sa iyo, nawala na nga sa lahat, even your life is threatened na mawala sa iyo So, sinong kakaabitan mo? Di we have to look up, di si God, o di ba? So, sakto pa rin, di ba? Kaya para mas mapasaya namin si Ivy, isang sorpresa ang inihanda namin para sa kanya. Hello po! Hello po! Hello po! Nakikita mo yung tuwa niya, no? Nag-light up yung mukha niya. Hello po! Hello po! Hello po! Oh, shit. Nakatawa naman, hello! Hello po! Grabe naman, parang naiyak tuloy ako. Sino po yung 5 sa likod na picture niyo po? Ito, mga favorite ko. Sorry po, pero itatanong na po namin kasi balita ko na may illness daw po kayo. So, kamusta na po yung nangyayari sa inyo? Yung sakit ko, cancer. Colon cancer, stage 3. Okay na ba siya? I'm sorry. I really wanna know. Ayan. Pero piniklaim ko magaling na ako. Di ba hindi na ako mukhang may sakit? Yes Oo nga eh. Yung nga sabihin ko sana eh. Mas mukha pa kami may sakit eh. Grabe ka naman, yung healthy kayo. Ayun po, sana po magtuloy-tuloy na po yan at gumanda na po lalo kayo. Salamat naman ko pala ni Lord. Huwag po kayo mag-alala, soon naman magkikita kayo tayo for sure. Siyempre, after lockdown, Mother's Day. Hi, thank you. kakantahan po namin kayo para naman ma-feel niya na Gusto mo yung nakabuka kasi Pablo. kahit pa paano, kahit 5 seconds nasa concert kayo. Sige, teka. Yeah, we gonna go up. Ibibigay ko ang aking puso. This fucking wholesome, man. Oh man, this is so wholesome. Dito, handa kong harapin ang lahat, yeah. Kahit pa imposible, yeah, we gonna go. Happy Mother's Day po! Nice. Hindi nga naman masama ang mangarap at sa langit ibaling ang ating mga mata. Yeah, we gonna go up. Dahil tulad nila, marami ang nangarap at Ngayon ko na-realize na napaka-tease ni ni Josh dun sa step na yun. Dito, oh. Hindi nga naman masama ang Alam mo, nakatitig ka sa camera. Nakatitig ka sa camera. Now. Gano'n gano'n. What a tease, man. Hindi nga naman masama ang mangarap at sa langit ibaling ang ating mga mata. Yeah, we gonna go up. Dahil tulad nila, marami ang nangarap at nagsikap para maabot ang kanilang mga pangarap habang lapat sa lupa ang mga paa. Sa kabiguan man o sa tagumpay, tiyak na ang SB19 hindi magpapaawat na iwagayway ang ating wataway. Let's go. Ako si Nelson Canlas, kasama sa isang brigada. Let's go. Nice video, man. I guess this is the full video of them reading the 8 comments, I guess. Let's go. Basahin niyo po kung ano yung feeling niya habang tinatype yan. I'm sorry, yung mukha ni Justin dito is it's Justin, but it feels like it's not Justin at the same time. I guess yung dahil sa mata, no? Eto na. Alright. Sabi niya, pinakapangit sa SB19 yung Josh. Josh, sana makausap kita. Pero baguhin mo attitude mo, ha? Yari tayo dyan. What? Wait, what? Okay, so I guess ayaw mo ng itsura ni Josh. Sure. I mean, I don't even know why. Josh is one of the most good-looking in terms of like standard ng masabi nating gwapo, no? It's Josh is next to like Justin in visual, no? Kung babasihin natin sa standard ng kung ano yung masabi natin na gwapo sa industriya, right?
But okay, kung hindi mo masabing ano, sige. Pero di yan nag-make sense sa akin yung Diyos, sana makausap kita. Ano ba? Si Josh ba o ang Diyos? Ano ba? Sino bang gusto mo kausap? It doesn't make sense, man. Parang personalan niya. Ano gusto mo bang sabihin sa kanya ng personal? Yan ba? Yung may gusto. Ang personalan. Siguro May sama ng galit. parang galit na galit sa akin to Baka na-overwhelm siya sa charisma. Hindi, okay lang naman po yun. Iba-iba naman tayo. Baka, syempre, iba-iba tayo ng perception. Baka Bagay. naman, para sa mata niya, pinakapangit talaga ako. Okay lang din yun. Ay, wala. The more you hate, the more you love. Kaya pala gusto makausap, ha? Gawa-gawa ka ng paraan para makausap si Josh, eh. Ano maaari ka pa, eh. Yung attitude ko, hindi ko masasabi. Siguro depende. Pwede naman ako mag-adjust para sa kanya. Tropa mo? Diba? Kung makilala niya ako, baka magbago yung isip niya. Ito. Kung talagang proud Pinoy sila, bahag ang isuot nila. Okay, let's just skip this. This one doesn't make sense. We already watched Sure this. ka na ba dito? Baka mamaya pag nagbahag kami, ma-full ka. Pwede po. Parang mga boy sa palengke. Yung naka-orange, mukhang nagtitinda ng tinapa. Yung naka-orange? Orange. Saan mo ba itong video? Feeling ko ako yun eh. Hindi, yung sa ano natin, yung kapuso mo, Jessica Soho, naka-orange ka doon, di ba? Okay. Oo. Siguro ginagamit para pang inis lang. Pero nagagamit na ano yung ibang tao na tatama. I mean, kung may kita mo to sa boy sa palengke, man, I mean, I feel like may hiya ako mamalengke, no? Kung ganito yung itsura ng boy sa palengke, ganito yung bihes, yung dating ng boy sa palengke, baka ako yung may hihiya, na ganito yung nakapambahay ako na malengke ako, no? So, Ano na ibang tao. Saan nanggagaling, saan nila napupulot yung mga sinasabi nila? I mean, kami po, kumbaga... I mean, again, it doesn't mean na boy ka sa palengke is pangit ka. May mga boy sa palengke na good looking, ang lalaki pa ng katawan, no? So, again, ano ba ang pinangaasar mo dito? Yung boy siya sa palengke, yun ba yung asar mo? Kasi kung tinatawag mo siyang boy sa palengke dahil sa itsura niya, I mean, you cannot say na lahat ng boy sa palengke is pangit, no? May mga boy sa palengke na gwapo, right? Mayroong nga iba na no, na may kita mo na agad kahit yung aayusan mo lang, may kita mo na na may itsura. So, kung ganito yung itsura ng magiging boy sa palengke, ganito yung aura, yung suot, man. I mean, ikaw na may hiya mamalengke, no? Wala naman po kaming ginagawang masama. Kumbaga ginagawa lang po namin yung gusto namin. Kung saan paraan po kami nag-enjoy at kung saan po kami nag-excel sa tingin po namin. Pero bakit po kailangan may mga ganung salita? Yun yung hindi ko maintindihan. Pwede naman sabihin na pangit talaga. Nakakatawa yung mga comment, no? Yung mga hate comments dito kasi hindi sila creative at all, man. Hindi sila creative at all, man. Kami, pero wag lang sabihin yung ibang tao na nagtitimba ng tinapa. Grabe naman yun. Ayan, pwede yan. Bakit mo, Pablo? Bakit ito? Bago yung attitude mo, ha? Bakit ganun? Mo lang sinasabi yung ibang tao. Ha! Feeling K-pop tong mga to. Okay, alright. Nabasa natin to. This is also doesn't make sense. Sariling orange dapat pag Pinoy. Naman like, yung sabi niya, hindi sa pangbabash pero naman sana may sariling originality naman like sa style ng presentation. Mukha kasing ginagaya nila mga Korean style. Dapat pag Pinoy, Pinoy style din. Ano ata pag sumasayaw ata tayo. Umaga. I wanna yap doon sa comment na yon, but I feel like na-explain ko na siya, no? And na-explain na siya ni Pablo multiple times, so I'm gonna calm my tits down. Ano ata tayo Hindi, so masasabi lang po namin dyan sa ganyan. Yun nga, spaghetti, Pinoy style. Hindi, pero parang nag-i-evolve naman po talaga ang fashion, nag-i-evolve ang music. Nandito na po tayo sa modern times, 2021 na po, ganun po talaga. Asian country po tayo. That's 5 years ago. Meron po tayong mga reference din. Oh man, 2021 is 5 years ago, by the way. Kalahating dekada na yung 2021. Ang bilis ng panahon, no?
and galing din sa Asia. So, hindi po Korea ang ginagaya namin, sarili pong style lang namin lahat, pati po pananamit, lahat po yan. Pati pagsulat ng kanta, hindi naman po siya naka-Korean. Kayo naman ang sisikat at magkakapera kaya pakiba namin sa inyo kung gusto nyo sumikat. Kung wala kang paki sa amin, bakit ka nag-comment? Oo nga, no? What the fuck? Hindi naman po siya naka-Korean. Kayo naman ang sisikat. Kayo naman ang sisikat at magkakapera, kaya pakiba namin sa inyo. Baka paki mo. No? Kasi ikaw lang yung nagsabi. Tapos itong dalawang itong dalawang naghahan na to, 'di ba? Tatlo lang kayo. ang walang pake, no? Kung gusto niyo sumikat, edi magsikap ka. What? I'm sorry, this hate comment doesn't even make sense. Hindi mo alam kung hate comment pa to, hindi mo alam kung galit siya sa SB19 o galit siya sa sarili niya, no? So, anyway. Magkakapera kaya pakiba namin sa inyo kung gusto nyo sumikat. Kung wala kang paki sa amin, bakit ka nag-comment? Oo nga, di ba? Yun lang, talo, wala to. Lahat naman po ng tao sa buong mundo. Yeah. Meron po. I mean, so far, wala pa tayong comment na nakita dito na parang, ang creative ng hate comment na to, Ang hirap sagutin, no? Like, doon mo talaga makikita na yung mga bashers ng, ng mga nagko-comment na ito is, little brain, man. Maliliit yung utak, no? Po tayong tinatawag na sense of universality, kumbaga. Yep. Kumbaga, pag meron tayong bagay na nakikitang maganda, we take it and utilize it. Hindi naman po na sinasabi na pangongopya or direct talagang kinukuha yung sinasabi. Kumbaga, influence po tayo ng mga... I mean, if you think about it, kung kasabihin natin na porket kaparehas nun, yung itong isang bagay ginaya na, meaning nun lahat na ng bagay is ginaya. No? Di ba? Yung nagko-comment na yan, bakit hindi siya nakabahag lang? Di ba? Hindi naman yun talaga yung suot ng mga Pilipino katulad ng isang nag-comment, di ba? Itong dating ng suot natin is ginaya lang natin sa ibang bansa. So, dapat nakabahag lang tayo hanggang ngayon kasi dapat di tayo nanggagaya, di ba? So, lahat ng bagay, lahat ng ginaya lang talaga. Ginaya lang ng ginaya. Di ba? Lahat ng bagay sa buong mundo. Lahat naman, kuwari po, yung mga damit nyo, hindi naman po sa atin yan, di ba? Pablo and me, we're just on the same wavelength, man. I swear to God, this is not a pre-watch, man. This is the first time ko itong pinanood, no? But we are, oh man, this is, what the fuck? I'm fucking, what? I'm actually shocked, man. Parehas kami ng exactly the same point na gusto namin sabihin, no? Shit. Lahat ng bagay sa buong mundo. Same wavelength, man. Mga damit nyo, hindi naman po sa atin yan, di ba? Kumbaga, angkat din po yan sa ibang bansa. Totoo. Sa ating galing yan. Lahat po ng tao, lahat ng kultura, influence po yan ng buong mundo. That's correct. Wala po tayong masabi na only Pinoy, Korean only, ganun. Pangit ng SB19, mukhang tatay. Grabe naman kayo sa mga tatay. Grabe naman. I mean, itong mga gatong comment, no? Alam ko it's a hate comment, pero ito yung mga comment na nakakatawa na lang, no? I mean, you know at the back of your head na it's a hate comment to SB19, pero nakakatawa na lang siya. Ito yung nonsense na hate comment, pero nakakatawa, no? Yung iba kasi nonsense lang, eh. Ito yung nonsense na nakakatawa, diba? Na parang, okay, you hate SB19, but sure, tatawa ako sa comment mo, no? Ito nila, diba? Tumatawa sila kasi doesn't make sense at all. Man, pangit na SB19 mukhang tatay. It doesn't make sense at all. Man. Ano ba sa tingin nyo yung mukhang tatay? No? Di nyo ba alam kung gaano karami yung poging tatay? Diba? It doesn't even make sense. Same yun sa kargador, eh. Diba? Or boy sa palengke. Hindi mo naman masasabi na lahat ng boy sa palengke is pangit. Lalo na sa tatay. Diba? Gaano kadaming artistang tatay ang masabi natin or pinagnanasahan ng napakaraming single na babae. Diba? So, it doesn't even make sense, no? Pangit na SB19 mukhang tatay. So, lahat ba ng tatay pangit? Pag naging tatay na, pangit na. It doesn't even make sense, pero sure, nakakatawa.
Nakakatawa naman, so okay lang. Walang pangit sa mundo, lalo na yung mga tatay natin. Tatay ka rin pala. Anak, liga na. Bata pa to, parang... Sama ka na kay daddy. Masamang gawain yan, makinig ka kay daddy. Siyempre, mga gano'n naman po. Binabasa namin, pero hindi naman po namin siya sinasapuso. I mean, labas din kagad. Hindi naman kami nag-hold ng grudge sa mga ganong klaseng comment. Kasi, kasi parang wala lang rin naman eh. Kasi di ba parang aanhin namin yung negatibong salita nyo kung mas kilala naman namin yung sarili namin. Totoo. Si Justin, gusto ko magbasa na ito. Ayusin mo, Justin, ha? Lakasan mo, ha? Bakit? At siguro may mura, no? Yung malutong, ha? Sabihin Basahin mo. Dapat yung kasinlatong ng Kropek. Kropek. Sabihin mo dyan. Sabihin mo. Sige, ako na. May mura. Okay, game. SB19. What? Oh, this is the compliment one. Okay. What? Good ano pala, akala. Hindi pala. Nabigla pala siya. Hindi pala siya hate comment. Hindi Oh. siya. Nomination na to sa Billboard Music Awards, hindi lang naman talaga para sa grupo namin, para sa mga fans namin, kundi para sa buong Pilipinas. Yeah. Ito eh. Totoo. What if, di ba, makilala talaga yung bansa natin dahil sa talento natin, maging, yun nga yung mga dayuhan para mas maging curious sa kultura natin, mag-ano sila dito, baga makatulong tayo sa... Actually, nangyayari na nga yun ngayon, dahil sa SB19. So, ikaw na nag-hate comment, may nagtulong ka ba? economy, kasi syempre, once na maging curious sila sa kultura natin, mas gugustuhin nilang, alam niyo yun, magpunta dito, i-explore lahat, kilalanin palalo tayo. Hindi kami galit sa inyo. Please, continue mag-comment ng ganyan kasi natatawa talaga kami. Kaya, totoo, no? Totoo, yung mga comments, it doesn't even make sense na matatawa ka na lang. It doesn't even hurt, totoo lang, no? Kung ako yung member ng SB19, alam niyo naman, again, I'm yapping right now kasi pinagtatanggol ko sila. Pero syempre kung member, for example, ako yung member nila, of course, yung pagtatanggol yung kami na ako yung magsasalita, 'di ba? Kasi parang syempre isasarili ko na lang 'yon. But at the same time, siguro matatawa na lang ako kasi it doesn't even make sense, you know? Like, kung may pag-trash-talkan ka sa computer shop, hindi ka mananalo, no? Thank you po. Maraming salamat sa inyong negative comment. It makes us positive. Let's go. Nice, man. All right, that is Brigada. Basahin niyo. Oh, sorry. That is Brigada up close and personal with SB19. Also, SB19 sinagot ang hate comments ng kanilang bashers. Man, that's a great video, no? That is a great video. That's a great interview with Nelson Canlas. And also, nakatawa yung part na nagbasa sila ng mga hate comments, no? Na it doesn't even make sense. But yeah, that's the wrap of the day. This, again, thank you sa nag-request na ito, no? This is a great video. And if you want to react to more of SB19 interviews or SB19 videos, just comment down below. We're gonna react to it. And that's it for me today. See you on my next vid. You guys stay awesome. Peace.